kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Huwebes na tayo ngayon, November 14, 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Opel, lumakas pa, signal number 3, nakataas ngayon sa Cagayan. Tropical Storm Manny, inaasahang papasok na rin sa PAR line ngayong araw. Tatawagin naman sa pangalang Bagyong Pepito. Pangulong Digong Duterte handang humarap sa International Criminal Court. Pagtatanim ng ebidensya laban sa mga drug suspect inamin ni dating Pangulong Digong. Dating PCSO General Manager Irina Garma pabalik na ng Pilipinas. Mga senador na bastusan sa PhilHealth President kinuyog. Dayuhang empleyado ng Pogo na nagsasideline bilang drug dealer na aresto naman sa Pasay. Drug party na kumpiska. Maganda umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, lumakas pa ang Bagyong Opel habang patuloy itong kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa ibabaw ng dagat sa silangan ng Aurora. Habang bahagya namang lumakas ang Tropical Storm Manny na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok na ng PAR line ngayong araw ang Tropical Storm Manny. Tatawagin ito sa pangalang Pepito. Muling namataan ang mata ng bagyo sa layong 355 km east of Baler, Aurora o 295 km east of Kasiguran, Aurora. Tagline nito ang lakas na hangin umabot ng 150 km bawat oras malapit sa gitna. At ang pagbugso nito umaabot ng 185 km per hour. Samantala, kumikilos naman ang Bagyong Opel, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km bawat oras. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Ang mga lugar naman na nasa signal number 2 ay ang mga sumusunod: southern portion ng Batanes, rest of Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 ang nakataas naman sa mga sumusunod na lugar: natitirang bahagi ng Batanes, rest of Isabela, Quirino, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur at hilagang bahagi ng Aurora. Ayon sa Pag-asa, asahan ang malalakas na buhos ng ulan na dala ng Bagyong Opel sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga at iba pang mga lugar sa hilagang Luzon ngayong maghapon. Sa pagtaya din ng Pag-asa, si Opel ay kikilos ng west-northwestward patungo ng northwestward sa ibabaw ng Philippine Sea bago ito maglandfall sa eastern coast ng Cagayan o Isabela mamayang gabi. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa norte. Bahagyang ang lumakas ng Tropical Storm Manny at posibleng mag-abot pa sila ng Typhoon Opel sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, posibleng ngayong araw pumasok na ng PAR line si Manny at tatawagin nga sa pangalang Pepito. Ang sentro ng Bagyong Manny ay huling namataan 1,705 km silangan ng Eastern Visayas. Nasa labas pa ng PAR, pero malakas din po ang hangin na dala po nito. Kumikilos ito ng pakanluran, timog kanluran sa bilis na 30 km bawat oras. Dahil naman sa high pressure area sa timog ng Japan, si Manny ay tinatayang lilipat sa timog kanluran sa susunod na 12 oras bago lumiko pakanluran habang papalapit na ng eastern boundary ng PAR. Inaasahan itong papasok sa bansa mamayang gabi bilang Pepito. Dahil dito, 2 bagyo ang nasa loob ng Pilipinas, inaasahang magdudulot ng malalakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng bansa.
Umabot na sa 239 ang mga paaralan sa bansang tinuturing na nasa very high risk pagdating sa learning losses ng mga estudyante dahil sa sunod-sunod na kanselasyon ng klase dala pa rin ng bagyo. Sa datos ng Department of Education, nakakaapekto sa pagkatuto ng mahigit 377,000 ng mga mag-aral ang mga suspensyon ng pasok na umabot ng 35 ngayong school year. Pinakamaraming paaralang nagkansela ng klase mula Cordillera Administrative Region, sumusunod ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Dapat talaga pag nagsuspende ng klase, matik na transfer sa yung ibang mode ho ng pag-aaral. 9 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Iniimbestigahan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang operasyon ng GCash dahil sa sunod-sunod na reklamo ng mga hindi otorisadong pagkawala ng pera. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pinare-resolve nila sa operator ng GCash na G-Exchange Incorporated ang naturang aberya sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, re-reviewin naman ng Bangko Sentral ang mga posibleng pagkukulang ng GCash at aalamin kung sumusunod ito sa mga kaukulang mga alituntunin at mga polisiya. Samantala, pinayuhan naman ng BSP ang mga naapektuhang GCash user na sakaling hindi natugunan ng GCash ang kanilang reklamo, maaari na ng report mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga sa mga taga-DICT at sa PNP. Sabi nyo, nabawasan ang problema natin sa mga walang hiya sa online na. Ito? Nagkataon lang. Ay, sus, may 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? May dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. O, hindi nyo napansin, 4,000 na, 4,000 na ang premyo ng Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Ano yan? Ano ang ating mahiwagang tunog na nagkakahalaga ngayon ng 4,000 piso? Pag-isipan nyo mabuti habang kayo'y naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ang clue natin, yan nga po ay isa sa mga item na hinahanap natin dyan. Mahalaga, pero hindi basta-basta na ibebenta. Na isasangla. Pwede ibenta. Ibenta ho ni, isang laho ninyo sa kapitbahay. Pero hindi ho, mali yung sagot ng isa ka. Text, pero persistent, biyanan daw. Pambira ka naman, isasangla mo biyanan mo. Hindi po, item yan, bagay. Tapos yung pangalawang item naman, nakikita sa mga eskwelahan, sa mga paliparan, sa mga bahay, sa mga opisina yan. Nakikita ho yan. Pero hindi basta-basta ginagamit. Pero isang item, mahalaga, pero hindi basta-basta na ibibenta. Ang inyong pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At dun sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Klaro! Maganda umaga, Pilipinas! Ibinida naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Tumaas ang kita nito sa unang 9 na buwan ngayong taon. Umabot ng 79.43 billion pesos. Mas mataas ng 42% mula sa 55.95 billion pesos na average na kita nito taon-taon. Ayon kay PAGCOR Chair Al Tenco, ang sektor ng electronic games o e-games nakapag-ambag ng 28.22 billion pesos. Kumakatuan ito ng 35.52% sa gaming revenue pie. Sinusundan ito ng licensed casinos at saka mga integrated resort na nakakuha naman ng 30.84% o kumakatuan sa 24.5 billion pesos na bayad mula sa mga lisensya. Samantala, ang netong kita ng PAGCOR sa unang buwan o unang 9 na buwan ng taon ay nasa 9.63 billion pesos na, halos doble doon sa 4.85 billion pesos na naitala noong nakarang taon. Ayon po kay Chairman Tenco, ang third quarter performance ng PAGCOR ay isang malakas na indikasyon na sa kabila ng desisyon ng Pangulong BBM na iban o ipagbawal ang offshore gaming operations sa bansa,
on track pa rin ang PAGCOR na maabot ang kita nitong inaasahan para sa pagtatapos ng taon na aabot ng 100 bilyong piso. Congratulations! Relasyon daw ni Coco Martin at Julia Montes na nanatiling pribado. Yan ang balita sa atin ni Marley Alinio. Marley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Matagal na nahimik. Bakit kailangang guluhin? Walang dahilan para maapektuhan pa si Coco Martin sa mga intriga sa kanila ng kanyang long-time girlfriend na si Julia Montes. Sabi ni Coco, nakakatuwa kasi ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niya sa akin at sa lahat ng mga ginagawa ko, mapapelikula o soap opera at sa pagpuproduce ko ay laging nariyan siya. Dagdag pa ni Coco, ang sarap na alam mong mayroong kang katuwang na alam mong mahal ka. Sinusuportahan ka, tapos give and take kayo. Nagbibigayan, walang inggitan, walang limitasyon. Sabi pa ni Coco sa atin. Well, samantala, umamin naman sina Coco at Julia sa kanilang relasyon ay mananatili pa rin ang kanilang pribadong buhay bilang couple. Walang kwento-kwento para iwas daw sa intriga. Ito po si Marley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Marley Alinio! Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka nagsasawa na kayo sa mga balita tungkol sa Quad Committee hearing. Mamyanin, pauli na lang natin yun. O mapila naman si Senator Amy Marcos sa Senado at Kamara na bigyan ng sapat ng pondo ang Department of Foreign Affairs para sa posibleng mass deportation ng mahigit sa 200,000 undocumented na mga Pinoy sa Amerika. Ayon sa Presidential Sister, dapat magkaroon ng DFA ng contingency plan upang matiyak na hindi makokompromiso ang kaligtasan, kapakanan at dignidad ng ating mga kababayan. Kailangan ng ahensya ng 12.4 billion pesos hanggang 27.28 billion pesos. Pero sa ngayon, 5 hanggang 10% lamang ang alokasyon para sa nasabing requirement. Sinabi pa ni Senator Amy na sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program at 2025 General Appropriations Bill, 1.25 billion pesos lamang ang alokasyon para sa DFA na nakalaan para sa item na protection of the rights and promotion of welfare of overseas Filipinos, kung saan hinuhugot ang repatriation assistance. Hanggang noong Setyembre 30, mahigit sa 139 million pesos niya ang inilabas na ng DFA para sa repatriation assistance ng mahigit sa 1,000 Pilipino, habang 298.3 million pesos naman ang naibigay sa halos 5,000 Pinoy noong isang taon. Sinabi pa ni Senator Marcos, nangangahulugan ito na naglalaro lamang sa mahigit na 62,000 hanggang 136,000 pesos kada tao ang average na repatriation assistance. Bukod sa repatriation, pinasisiguro din ni Senator Amy ang pagkakaroon ng trabaho at iba pang forma ng tulong sa mga magbabalik ng Pilipinas. Pinayuhan naman niya ang mga hindi dokumentadong OFW sa Estados Unidos na wag nang pangunahan ng pangamba ang sitwasyon, magtabi ng sapat na pera para sa mga abogado, paghahanap ng trabaho at para sa mga pamilya, gayon din sa kanilang sarili. Tiniyak naman ni Senator Marcos na tutulungan niya ang mga ito bilang isang lingkod bayan na dati na rin nakaranas ng pag-iisa sa ibang bayan, walang masilungan, matakbuhan o malalapitan. Magandang umaga sa lahat ng ating mga OFW na itinuturing nating mga bagong bayani. Oy, magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa North Carolina. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Sweden, sa UK. Kami din palang nakatutok sa atin dyan ngayong umaga. No, ha? Magandang umaga din po sa mga Pilipino sa Middle East. At magandang umaga ho sa mga taga Hong Kong, mga Taiwan, mga taga Macau. Sa mga hong gumigising, bumabangon, naghahanap ng oras na makinig para malaman ang mga development dito ho sa Pilipinas.
Mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot na ka pa kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test at chocolate, mud and Sembonon cotton. Gawa po ito ng ACS. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang presyo ng bigas na ibinibenta sa ilalim ng Rice for All program ay ibababa ng 42 pesos per kilo mula 43 upang maipakita ang epekto ng pagbabawas sa halaga ng taripa. Ayon kay Secretary Laurel, ang pagbaba ng presyo para sa Rice for All program ay sumasalamin sa pinagsamang epekto ng pagbaba ng taripa at pandaigdigang presyo ng bigas. Mas malaki sana ang pagbaba kung hindi dahil sa epekto ng pagbaba ng halaga ng piso na ngayon ay nasa 58 pesos per dollar mula sa 48 pesos noong simula ng taon. Sinabi pa ni Secretary Chu na posibleng ibaba ang presyo ng Rice for All sa hinaharap. Depende sa pandaigdigang presyo at sa palitan ng piso kontra dolyar. Hindi tulad ng 29 pesos per kilo na bigas na maaaring bilhin hanggang 10 kilo bawat buwan at eksklusibong ibinebenta sa mga nasa vulnerable sector tulad ng mga senior citizen, persons with disabilities, solo parent at mga mahihirap. Ang Rice for All program ay bukas po sa lahat ng mga mamimili. Binawasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang taripa ng imported na bigas ng 15% mula 35% simula nitong Hulyo upang mapababa ang presyo ng bigas, ang pangunahing pagkain sa bansa. Sa bawat 100 na ginagastos ng karaniwang mamimili, nasa 10 piso ang inilalaan para sa bigas. Para naman sa bottom 30 ng income household na kinabibilangan ng karamihan ng mga magsasakat manging isda, humigit kumulang sa 20 pesos per 100 pesos ang inilalaan nila para sa pagbili ng bigas. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Eto, baka lang ako nagsawa na ho kayo sa pakikinig eh. Ito na ho yung mga balita tungkol ho sa Quadcom kahapon. Hinamon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court na imbestigahan na siya. Kaugnay ng madugong drug war campaign ng kanyang administrasyon at minaliit ang international accountability ukol sa kasong crimes against humanity. Kapag harap sa House Quad Committee, inimok ni dating Pangulong Digong ang ICC na simula na bukas ang investigasyon habang siya'y buhay pa. Pinatikos ang war on drugs campaign ng Duterte administration dahil sa sinasabing libu-libong nasawi, kasama na daw dito ay mga inosenteng bata. Si Mayor Digong ang nag-utos ng pag-aalis ng Pilipinas bilang miyembro ng ICC matapos na malaman na iniimbestigahan nito ang kampanya kontra iligal na droga. Sa hearing, minaliit ng dating Pangulo ang bigat ng akusasyong ibinabato laban sa kanya. Hayagan ding inamin ng dating Pangulo na inutusan niya mga pulis na hayaang manlaban ang mga inaarestong kriminal para magkaroon ng dahilan para mapatay ang mga ito. Nang tanungin tungkol sa pahayag na ginawa niya noong 2016 na nag-uudyok sa mga kriminal na lumaban, ipinagtanggol ng dating Pangulo ang kanyang utos. Paniwanag po ni Mayor Digong, ito ay simpleng paraan para mabawasan ang krimen sa kanilang lungsod sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga kriminal. Hindi naman mangingimi ang Malacanang na makipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization o Interpol oras na maglabas ito ng red notice para sa dating Pangulong Digong Duterte. Sa kasagsagan ng pagdinig ng House Quad Committee, naglabas ng pahayag ang Malacanang na sa magiging tugon ito. Sakaling magkasundo ang Interpol at International Criminal Court na dakpin si Mayor Digong. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, maaaring maglabas ang Interpol ng red notice sa mga otoridad sa Pilipinas dahilan upang maobliga ang pamahalaan na sundin ito. Pagbibigyan rin niya ng Malacanang ang anumang kagustuhan ng dating Pangulo kung nais nitong sumuko sa ilalim ng jurisdiksyon ng ICC. Sagot ito ng opisyal mula sa palasyo matapos na hamunin ni Mayor Digong ang ICC na bilisan ang pag-iimbestiga nito sa kanyang gera kontra illegal drugs. Una nang nagpahayag ng kahandaan si Mayor Digong na mabulok sa kulungan kapag napatunayan ng umano'y guilty siya sa crime against humanity. Muling inako ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo sa House Quad Committee hearing ang responsibilidad sa ginawa ng mga law enforcers sa kasagsagan ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa interpelasyon ni Gabriela Party List Representative Marlene Brosas, tinanong nito ang dating presidente kung tinitindigan ba niya ang nauna niyang pahayag sa Senado.
Dito na muling iginiit ng dating Pangulo na kargo niya ang lahat ng responsibilidad ng mga namatay man sa illegal o legal na pamamaraan dahil siyang nag-utos sa mga ito bilang Pangulo noon. Hinamon pa nito na bukas siya sakaling may magsampa ng kaso laban sa kanya. Sinabi niya po na full responsibility. So Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for Dumalo nga sa pang-11 pagdinig ng House Card Committee ang dating Pangulong Digong kaugnay ng investigasyon ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Kapansin-pansin sa hearing ang kakaibang Duterte na hindi nagmumura sa pagsagot sa mga tanong ng kongresista. Pero hindi pa rin nakontrol ni Digong ang init ng ulo matapos na tangkaing pukulin ng mikropono si dating Senador Antonio Trillanes report, dalawang panggitan ng layo sa kanya habang inambahan din ang suntok si dating Senador Leila de Lima na nasa kanyang tabi lamang. Sa pagdinig ng Quad Committee, uminit ang ulo ni Digong sa issue tungkol sa iba't ibang bank records, deposits at milyong piso mano na natanggap ng kanyang pamilya sa manoy illegal drug trade. Hinamon ni Trillanes si dating Pangulong Duterte na gumawa ng waiver upang ma-access ang kanyang bank account habang tinatanong naman ni Surigao del Norte Representative Ace Barber si Digong kung ayos lamang na i-drop na ito kagabi. Sa halip na pumayag, tinanong naman ni Digong ang mambabatas kung pwede bang kapalit ng waiver ay sasampalin niya si Trillanes sa publiko habang nakaduro sa direksyon ng dating senador. Agad namang inawat ng dating Pangulo nang ambahan niya ng mikropono si Trillanes. Samantala, inambahan naman niya ng suntok si De Lima matapos magsalita ang senadora, depensa ng sarili sa alegasyon na sangkot siya sa drug trade habang binabanggit din ito ang pangalan ng personal death squad ni Mayor Digong. Sinimula ni Manila Representative Benny Abante ang pagdinig ng Quad Committee ng may matalim na mensahe para kay dating Pangulong Digong Duterte. Nagpaalala sa dating Pangulo na huwag magbumura, gumamit ng malalaswang salita sa pagdinig ng Kamara de Representantes. Si Abante ay co-chair ng Quad Committee, pinuno ng House Committee on Human Rights at nagbigay din ng babala kaugnay ng paggamit ng hindi nararapat na salita sa pagdinig ng komite. Ipinaliwanag nito na meron siyang legal na batayan upang mapanatili ang kaayusan sa pagdinig at pinagtibay ang pangako ng Quadcom na magkakaroon ng magalang at maayos na daloy ng investigasyon. Sa pambugan na pahayag, binanggit ni Abante ang kanyang simbahan na may mahigit 6,000 pastor na sumuporta kay Duterte nang ito'y tumakbo bilang Pangulo noong 2016, ngunit hindi umano ito nakatanggap ng pasasalamat mula sa pagtulong nila sa dating Pangulo. Inamin naman ang dating Pangulong Duterte na nagtanim ito ng ebidensya sa isang hinihinalang kriminal noong alkalde pa ng Davao City. Ang pag-ako ng dating Pangulo ay kasunod naman ang naging palitan ng diskurso sa pagitan niya at ni Quad Committee Co-Chair Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa City. Matapos ang kanyang unang pagtanggi na nagtanim siya ng ebidensya na salungat sa pahayag noong 2016. Binago ng dating Pangulo ang kanyang pagtanggi nang ipakita sa kanyang isang video sa isang panayam. Ang tanong sa kanya ni Dan Fernandez ay kung hindi ba totoo ang naturang video. Ang sagot naman ho ng dating Pangulo ay totoo yan. Bago ang pag-amin, tinanong ni Fernandez, Mr. President, meron ba kayong sinabi noong 2016 sa interview na you planted evidence during your time as fiscal, is that true? Ang sabi naman ni Mayor Digong, that's garbage. Kaya ang sabi niya, hindi daw totoo yun. At ang sabi niya, nangyari yon nung mayor pa siya.
Ayan. Nagkainatan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congresswoman Arlene Brosas sa pagdinig ng House Quad Committee hinggil sa Duterte War on Drugs. Ito'y sa gitna ng pagtatanong ni Brosas kung tama bang tawaging Davao Model ang tinawag nitong polisiya na pumatay ng libu-libong inisenteng tao. Ayon kay Duterte, hindi niya naman kontrolado kung ano ang itawag rito, pero idiniin ni Brosas sa dating Pangulo na sumagot lamang ng oo o hindi sa kanyang mga tanong. Kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao Model or Davao Style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao Style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Point of order. Suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, police? Inumbahan naman ang dating Pangulong Rodrigo Duterte si nating Senator Leila de Lima sa gitna ng pagdinig ng House Quad Committee patungkol sa extrajudicial killings. Ito matapos na ihayag ni de Lima na kasinungalingan lamang ang sinabi ni Duterte na hindi siya nito kilala. Ayon kay de Lima, maraming naging pagkakataon kung saan kinilala siya ng dating Pangulo sa pamamagitan ng umano'y pambabastos at pagbabanta sa kanyang buhay dahil hindi totoo na hindi siya kilala ni Mayor Digong. Pero iginit ni Duterte hindi niya ito kilala dahil ibinaan niya ang buhok ng dating senadora. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is... Ayun naman yung issue tungkol ho doon sa pagpirma niya ng waiver. Matapos niyang tangkaing hampasin din ang mikropono si Trillanes sa gitna ng pagpepresenta nito ng sinasabing mga manumalyang transaksyon ng pamilyang Duterte. 31 na makalipas ang alas 4 na umaga. Palamigan muna tayo. Epekto sa kapaligiran ng tumagas na kargang krudo at gasolina ng gas tanker na sanay na malaking sunog sa Pugis, La Trinidad, Benguet pinaiimbestigahan. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy, na imbag na bigat. Hilingin ng Sangguniang Bayan ng La Trinidad Benguet sa Environment and Management Bureau ng DNR Cordillera na tumulong sa investigasyon kaugnay sa posibleng dulot na polusyon sa mga creeks at estero sa pagtagas ng kargang gasolina at krudo ng oil tanker na bumangga sa isang auto shop na nagdulot na malaking sunog sa Pugis, La Trinidad Benguet noong November 9, 2024. Ayon kay Councilor Bartolome Baldas Jr., proponent ng resolusyon, kailangan maimbestigahan ang naturang insidente para makapagplano ang lokal na gobyerno ng La Trinidad sa ipapatupad na intervention program sa paglilinis sa tumagas na krudo at gasolina para hindi maapektuhan ang tanim ng mga magsasaka sa Pugis at Betag, La Trinidad. Anya, ang EMB ang tamang ahensya ng gobyerno na susuri kung may dumapong pollutants sa mga taniman at pinanggagalingan ng patubig para sa mga tanim. Hiniling rin nila ang panukala at rekomendasyon ng EMB para mapabuti ang clean-up drive sa mga creeks at kanal sa La Trinidad. Tinalakay ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng La Trinidad ang epekto ng oil spill sa kapaligiran ng naaksidenteng gas tanker. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Pinuri naman ni Senator Lauren Legarda ang pagsasabatas ng Bacoor Assembly of 1898 Act.
Nagtatalaga sa Agosto 1 bilang araw ng paglalathala at pagtatanyag ng kasarinlan ng Pilipinas. Binigyan din ni Senator Legarda, principal author at co-author ng Republic Act 12073, ang kahalagahan ng August 1, 1898 ay higit na magiging petsa lamang ng ating kasaysayan. Ito ay kumakatawan sa isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, ang paglagda sa Acta de Independencia ng Pangulong Emilio Aguinaldo at humigit kumulang 200 na halal na pinuno ng munisipyo mula sa 16 na lalawigan. Ayon kay Legarda, ang kaganapang ito ay nagpapatibay sa ating kasarinlan at mga demokratikong mithiin gaya ng inihayag ni Apolinario Mabini. Sa pagpupulong noong Agosto 1, noong petsang yon, mahigit sa 200 pinuno ng mga bayan ang nag-endorso ng Deklarasyon ng Kalayaan na ibinalangkas ni Apolinario Mabini. Ang paglagda ay sumusimbolo naman sa Deklarasyon ng Kalayaan, hindi lamang na isang aksyong militar, kundi isang kaganapang sibiko. Sinabi pa ni Senator Legarda, sa pamamagitan ng paggunita ng petsang ito, binibigyan pugay natin ang mga sakripisyong ginawa ng ating mga ninuno. Nakipaglaban para sa ating kalayaan at ipagdiriwang din sa pangmatagalang pamana ng kalayaan at pagkakaisa. Binigyan din pa ni Senator Legarda ng pag-alala sa August 1 ay nangangahulugan ng pagkilala sa kahalagahan ng ating kasaysayan. Ito ay magsisilbing inspirasyon para sa lahat ng Pilipino na patuloy na paglaban at tunay na mahalin ang ating bayan. Hoy mga kayuhoy, may mga importanteng lakad. Huwag kalimutan magpaon ho ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Nandyan po ang Family Alcohol. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng Family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong Family Rubbing Compound Improvement Cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang di siya rate na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 43 anyos na babae pinasok ng room boy sa hotel. Pinagsasaksak ng 36 na beses. Lupit naman. Butali ng balita mula sa Pilar, Bataan, mula kay Danny Comilang, Aris 37. Danny, good morning. Wala ng buhay nang matagpuan sa loob ng isang hotel na tadtad ng 36 na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang isang babae sa JJ Lino Road sa Barangay Panilaw, Pilar, Bataan. Sa ulat ng Pilar PNP na diskubre itong biktima na wala ng buhay na kinilalang si Roma San Pedro, 43 anyos, residente ng 294 Sierra Madre Mabini Homesite, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa inisyal investigasyon ni Police Master Sergeant Del Cruz Gupilan na may hawak ng kaso bago umano naganap ang insidente ng pananaksak. Naliligo umano ang biktima sa CR ng hotel. Nang pasukin ito na suspect na kinilalang si Mark Vincent Abawag Lauyon, 24 anyos, residente ng Barangay Rizal Dinalupihan, narumboy ito ng hotel na may duplicate ito na susi kaya nakapasok. Pag nanakaw lamang umano ng una ang pakay na suspect kaya ito pumasok sa kwarto ng biktima at posibleng nakatunog ang biktima na may ibang tao na nakapasok sa kanyang silid kaya lumabas ito sa CR at dito na ito pinagsasaksak sa leg, dibdib, likod na agad ditong ikinamatay. Ayon sa salaysay ng testigo, nakasama ng biktima sa TESDA na naka-check-in din sa naturang hotel. Kaya sila nasa hotel ang kanilang grupo sa TESDA para dito ganapin ang kanilang seminar. Nakarinig sila ng sigaw nitong biktima kaya agad nilang pinuntahan sa kwarto at dito nakita itong duguan at maraming saksak sa katawan at wala ng buhay. Ang suspect bago nakapasok ang mga kasama ng biktima sa kwarto ay dumaan ito sa fire exit papunta sa kabilang kwarto kung saan dito na ito nagtago sa ilalim ng kama at nahuli ng mga responding police at na-recover din ang ginamit na patalim. Ang suspect ay nakakulong na ngayon sa Pilar Detention Facility at naharap ito sa kasong robbery,
with homicide. Daddy Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Danny. Maraming salamat din ho sa mga suki natin dyan sa Central Luzon, sa mga taga Pampanga, Mayapaba, Kikayungan. Magandang umaga, Pilipinas! Evan lang ng Las Vegas, magandang umaga ha. Makapauwi ka ng Pilipinas, huwag ka na magbaon ng imported na tsokolate ha. Meron tayo dito ang tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material na kakao galing Davao. Nakot po yan para malim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng kalidad na kakao beans. Ipinaprocess para maging tangerine chocolate. Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? I-check po ninyo yung tangerine chocolate.ph. May mahigit 10 variants po yan ng tangerine chocolate at ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Available yan sa 0917-095-5935. Ulitin natin na 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga mamamayan, ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating ekonomiya. Oy, Dr. Kim Tan, dyan po sa lalawigan ng Quezon sa Lucena, ha? Kumusta ka na't binabati ka ng mga taga Lucena, Dr. Kim Tan? Ano daw sila? Tawag dito, nami-miss na nila ang inyong pag-iikot yan po sa inyong distrito. Kinalampag naman ng Comadrona Party List ang Kamara at ang Senado na i-prioritize gawing priority ang mandatory food warning label policy. Ayon sa Comadrona Party List nominee na si Attorney Arnel Gumalia, nakabinbin pa rin hanggang ngayon ang Senate Bill 2700 at ang House Bill 9819 na naglalayong magkaroon ng healthy food marketing environment sa pamamagitan ng pag-obliga sa warning label sa front package ng pagkain. Noong Enero 29 pa niya nasa Health Committee ng Kamara ng House of Representatives o ang House Bill 9819 habang hinihintay ang Senate Bill 2700 ng committee reading noong pang July 29. Naniniwala si Atty. Gumalia na hindi sapat ang nutrition labels upang maimpormahan ng mga consumer kung gaano kataas ang sodium, sugar at unhealthy fat content ng kanilang pagkain, lalo pa tumataas ang mga non-communicable diseases gaya ng diabetes at hypertension. Klaro naman anyang bigo ang kasalukuyang nutrition facts table na ipinababatid sa mga mamimili kung sobra-sobra ang inirekomendang nutritional content ng isang pagkain. Binanggit pa ng kinatuwa ng Comadrona Party List ang isinusulong na Healthy Philippines Alliance, ganyan din yung Health Justice Philippines at ng Imagine Law na lagyan ng pagkain ng itim na octagonal front of package label. Ito daw para mas madaling makita, ano ha? Sa ganitong pamamaraan, mas agad na mabibigyan ng babala ang consumer sa nutrient level ng pagkain bago pa ito bilhin at tangkilikin, lalong-lalo na ng mga bata at ng mga senior citizen. Umaga, Pilipinas! Bagong 3-story building terminal itatayo sa downtown area ng Tacloban, solusyon sa pagtaas ng demand sa parking area. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Isang bagong multi-level parking area at terminal sa Quezon Boulevard ng Tacloban, solusyon sa mataas na demand ng parking area sa downtown area. Ito ang sinabi ng Tacloban City Engineering Office Head Engineer Junicio Donidipaz sa isang panayam. Pinasimulan ang patrabaho kahapon sa parking facility na 3-story building tabi ng dagat na makakabudit ng 200 mga sasakyan, mga 4-wheels na sasakyan at saka mga SUV. Nasa 15 milyong piso naman ang inisyal na pondo sa phase 1 ng patrabaho at inaasahan na dagdagan pa ito para makompleto ang proyekto. Ang pagparking kung saan-saan sa downtown area, karamihan nakakalabag sa batas traffic ang mga driver ay may iwasan na may issue ng citation tickets kung makompleto na ang naturang terminal. Dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay
Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. 11 individual arestado naman sa panloloko sa Davao del Norte. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Ayong buntag usab, Kuyang Angel, inaresto sa mga operatiba ng Kaputian Police Station ang 11 individual sa ikinasang entrapment operation sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, Chief of Police ng Island Garden City of Samal, dakong alas 4:10 ng hapon, Nobyembre 12, 2024, sa Poroctisa, Barangay Santa Cruz, Talikod Island, Kaputian District, Igacos, Davao del Norte. Ikinasang operasyon matapos magreklamo ang isa sa mga membro sa PNP na si Police Corporal Ryan Hamilo tungkol sa modus operandi sa nasabing grupo sa pamamagitan ng pagbabayad ng 500 pesos na membership fee matapos ang isang buwan. Makatanggap sila dagtupad rice for 20 pesos per kilo, tupad banana plantation, housing project, water system, gulayan sa barangay at iba pa. Ang mga naaresto ay sina alias Jeremy, alias Jelia, alias Roque, alias Sheila, alias Joel, alias Ramoncito, alias Nida, alias Ninita, alias Meredith, alias Pe, at alias Juan. Batay sa report, nagpakilala ang mga sospek na tauhan sila ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib at Tagum City Mayor Rioy. Dahilan na napalabas ang dalawang opisyal ng mandato upang arestuhin ang mga sospek. Ang mga narestong sospek nasa kustodiya na ng kapulisan at sasampahan ng kasong estafa. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John. Maganda umaga, Pilipinas! 44 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo mag-ultabayo. Pero anytime daw ho, sabi ho ng mga dalubhasa, anytime of the day, pwede naman tayo mag-ultabayo. Pinakamaganda nga dalawang kapsula bago ho matulog, mga 1 oras, para mas ma-achieve natin yung mga benepisyo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya naman very potent po ito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po ng postbiotic yung pong commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At habang tayo natutulog, yung PDC na yan, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan. Kaya napapanumbalik ang ating lakas ng immunity. May panlaban tayo sa iba't ibang masakit o iba't ibang mga karamdaman, iba't ibang mga mikrobyo, mga pumapasok sa ating katawan. Ayan, kaya napaka-importante na ito pong ultamayo tinitake ho natin ng tama, may panlaban ho tayo sa pagod, puyat at stress. Ayan, para ho doon sa ating mga suki, ano ba pinakamaganda nito? Ma-achieve ho natin magandang tulog. Pagka magandang tulog, maganda po ang gising. Pagka magandang gising, syempre, di ba, magandang disposition mo sa araw-araw. Ayan, pagharap sa panibagong hamon ng buhay. Okay. Ang ultamayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Tioxis Health Ventures. Para po sa karagdagang impormasyon, tumawag po kayo sa 0917-110-6580. Mag-text na lamang po 0917-110-6580. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug. Ito kasi si Malo, ang gulo-gulo Nagbabasa tayo dito kung ano-anong mga gusto mong pamati dyan. Ayan, available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, at Curamed. Pero wag mo natin kalimutan, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong Kapuluan, 46 makalipas ang alas 4 ng umaga. Palmones, maganda umaga, Pilipinas! Ayun, birthday pala kasi ni Mike Lumaban, yung isa sa mga piloto namin dito. Magpapakain si Mike. Tsaka si Maro Urbano, birthday din ngayon. Ka-birthday nila si Speaker Martin Romualdez na nagdiriwang din ang kanyang birthday ngayong araw na ito. Happy birthday, Speaker, At binabati ka rin ni Congresswoman Sam Santos ng North Cotabato. Happy birthday, Speaker. Alam mo ninyo, ito pa, isang magaling din ito, si Jack Sandique, ang Cacao King ng Mindanao. Consultant po ito ni Dr. Helen Tan sa
kanyang Cacao Production dyan po sa Quezon. Ano, ha? Oo, Jack, happy birthday, ha? At sana mas marami ka pang duryang maitanim para maipamigay mo sa amin, ha? At birthday din ang aming kaklase din ng high school, si Nonoy Gulmatico, ha? Si Edgar Gulmatico. Noy, happy birthday. Meron pang isang nagdiriwang din po ng birthday niya ngayon, ha? Taga Mindanao din po ito, para nakatalaga dyan ngayon sa Cebu, si Justice Nancy Palmones. Ayan, ha? Happy birthday, Justice. Magandang umaga, Pilipinas! Kami nagbe-birthday ngayon, ha? May magpapakain ba, Malo? Ala. Nga. O mapila naman si Senator Bongo sa kanyang mga kasamahan, ibalik ang orihinal na budget ng Office of the Vice President dahil sa dami ng mga programang ginagawa nito. Sa plenaryo ng Senado sa deliberasyon ng 2025 proposed budget ng OVP para sa 2025, pinuna ni Senator Go ang malaking tapya sa Office of the President o Vice President budget. Mula 2 billion pesos, ibinaba ito ng 733 million pesos na lamang. Para kay Senator Go, taong bayan ang makikinabang kung ibabalik ang orihinal na 2 bilyon na budget para sa 2025 ng Office of the Vice President. Iginit pa ng Senador, maraming underperforming na mga tanggapan ng pamahalaan na nakatatanggap ng mas malaking budget pero natutulog lamang ang pondo. Wala naman po sigurong masama kung bigyan po ng budget ang OVP para sa social services, para mas marami pang mabigyan po ng tulong at mas marami pa pong matutulungan. Para naman meron tayong working Vice President at hindi lang po spare tire. Gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. O nga naman, lagyan nyo nga ng pondo yung PNP. Ano bang sabi ho ni General Marbil? Intindihin daw natin yung mga adik. Yung mga adik daw gusto lamang na magkaroon ng extra oras para makapagtrabaho sila. General! Nakakalimutan mo na talaga ng drugs illegal. Ano? Illegal drugs is illegal drugs. Ano ba naman yan? Oo. Happy ka na, pambansang pulisya. Ganun ang panintunan mo tungkol po sa paggamit ng illegal drugs. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Oo. Tapos galit na galit sila kay Mayor Digong na matindi ang kampanya laban sa illegal drugs. Kaya dumadami bangag sa Pilipinas eh. Inamin naman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi totoo ang kinuwento nito na meron siyang inilaglag na kidnapper mula sa isang lumilipad na helikopter. Sa pagdinig ng House Quad Committee noong Miyerkules, sinabi ng dating Pangulo nang matanong ni Manila Representative Benvenido Abante Jr. na kung totoo ba ang sinabi nito noong 2016 na lumabas sa malalaking mga pahayagan gaya ng Washington Post. Tinanong ni Abante ang dating Pangulo kung sa palagay ba nito ay justified ang aksyon nito sa mga korap. Sagot naman ni Mayor Digong, hindi sir. Hyperbole lang yan, sir. Hindi papayag ang piloto niyan, sir. Humingi ng paglilinaw si Abante kay Duterte kung ito ay totoo o biro lamang. Kasi nga, ang tinatanong ni Congressman Abante, justified daw ba yung kanyang ginawa? Kaya ang sabi nga nitong tinatanong niya, sinabi ko nga po sa inyo ang tanong niya pala, sino yung itinapon nyo? And can you name the victim, please? Ang sabi naman ni Mayor Digong, kwento nga lang yun Magandang umaga, Pilipinas! Inaasahan naman na pabalik na ng Pilipinas si dating PCSO General Manager at dating Police Officer Roina Garma matapos itong harangin sa Amerika. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration sa U.S. Immigration and Naturalization Service para sa pag-report kay Garma. Pagdating nito sa bansa, ibabalik ito sa kustodiya ng Kamara kung saan tumatayo itong testigo sa investigasyon kaugnay ng war on drugs. Nilinaw naman ni Remulla na wala pang kinakaharap na kaso si Garma at wala rin itong whole departure order kaya't nakalabas ito sa bansa kasama ang kanyang anak. Gayunman, kinansela umano ang kanyang visa kaya't na-detain ito ng US Immigration. 18 anyos sa binata na naharap sa kasong iligal na droga na aresto naman sa Rosales, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy.
Nasa kustodiya nga ng Rosales Police Station ang most wanted person nila na kinilalang si Denmark Tabigny, 18 anyos, binata construction workers at residente ng Barangay Carmen East Rosales matapos itong maaresto. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Noel Cabakungan, ang pagkaaresto sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Branch 53 Rosales na may petsang October 28, 2024 sa kaso ng paglabag sa Article 2, Section 5 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kung saan ay walang piyansang pinagkaloob ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ng commitment order na ilalabas ng hukuman upang mailipat ang suspek sa BGNP Balungaw. Ito si Freddy Pajardo, Alistair Tate, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Masantos siya kabasan ni si Kemil sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pangasinan. Ay, magandang umaga po kay Berhel Velasquez ng Antipolo. Inuyog ng mga senador si PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. sa gitna ng deliberasyon ng budget ng PhilHealth para sa susunod na taon. Tila nabastusan kasi ang mga ito sa pagsagot ni Ledesma ukol sa isyu ng paglilipat ng sobrang pondo ng kanilang ahensya. Sa pagtatanong ni Senator J.B. Ejercito tungkol dito, sinabi ni Ledesma na hindi siya ang dapat sisihin dahil kauupo pa lamang niya noong 2022. Iginit pa ng PhilHealth President na ipon lang naman ng mga nagdaang taon ang sinasabing hindi nagamit na pondo. Pero hindi rito nakumbinse ang mga senador at sa halip ay sinita ito sa tono ng kanyang pagsasagot. Mr. President, parang mali rin ata to pin the blame fully on me. Why? Kasi again, uulitin ko po, diba? Itong pera na to, it was piling up through the years. Hindi naman, this is all accumulated through a long period of time. Hindi naman pagkapasok ko, tsaka lahat, diba? So I think it's wrong to point the finger at me. But anyway, But Mr. President, just to clarify, sabi mo, wag ikaw ituturo. But sino ituturo namin? Mr. President, dapat leadership to? Yes. Yes, Mr. President. Actually, may I remind our resource persons, especially since we have suspended the rules, to temper the responses with an iota of humility and perhaps answer correctly the questions being propounded by a member of this chamber. I remind the President of PhilHealth, the resource person, to please answer the question with respect and also to temper his voice, because Senator JV has been very fair in his questioning, and may I remind the resource person to answer the questions directly without any insinuation of disrespect. You may proceed. My apologies, Mr. President. My apologies to this honorable plenary. Hindi na muna pinalusot ng Senado ang budget ng PhilHealth pero hindi naman daw ito dahil sa hindi maayos sa pagsagot ni Ledesma. Ipinagpaliban lamang daw muna ang pag-aproba sa pondo dahil may mga magtatanong pang mga senador sa susunod na pagdinig. Nanawagan naman si Senator Bongo sa PhilHealth na mabilis na tuparin ang pangako nito na pagpapalawak ng healthcare benefits sa ilalim ng Universal Healthcare Act, partikular na sa mga serbisyong pangkalusugan sa isip. Noong October 13, nakatanggap si Senator Go ng liham mula sa PhilHealth na muling nagpapatibay ng pangako nitong pahuhusayin ang benefit packages kabilang ang rollout ng mental health benefit package bago ang December 31, 2024. Binigyan diin ng PhilHealth na layunin itong magbigay ng pantay na access sa mahalagang serbisyong pangkalusugan tulad ng nakasaad sa Republic Act 112223 o kilala bilang Universal Healthcare Act. Sinabi ni Senator Go, ang pangangalaga ng kalusugan ng bawat Pinoy kabilang ang mental health ay hindi pwedeng isantabi. Parking attendant na bumaril sa kapwa parking attendant sa Maynila, na-aresto na. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Timbog na ng Manila Police District ang suspect na Maril at nakapatay sa isang 32 anyos na parking attendant matapos dito sa Bocobo Street sa Ermita, Manila. Kinilala ng MPD ang suspect na si Andy Pengson, parking attendant sa Bocobo ng Barangay 670.
Naaresto si Pengson sa pinagsalda operatiba ng MPD, Police Station 5, District Intelligence Division at ng Homicide Section sa Maharlika Highway, Barangay Maestrang Kikay, Talavera, Nueva Ecija. Ayon sa MPD, ang biktima ay nakilalang si Michael Suarez na binaril. Nangyari ang insidente sa bahagi ng United Nations Avenue malapit sa Maria Rosa. Kwento ng mga saksi, nagkaroon ng pagkatalo ang dalawa dahil sa agawan sa customer. Dito na binaril ng 3 beses ng suspect ang biktima, saka mabilis na tumakas kung saan sa naaresto ng mga otoridad sa Nueva Ecija. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy! Maganda umaga, Pilipinas! Umiling naman ang musikero at abogadong si Atty. Jimmy Bondoc sa publiko ipagdasal ang mga Pilipinong naiipit sa hidwaang politika sa Amerika matapos ang presidential elections. Sinabi ng Senator aspirant na dating miyembro ng Board of Directors ng PACOR, ayaw niyang magkomento kung sino ang dapat na nanalo sa tunggalian ni na Donald Trump at Vice President Kamala Harris. Nais naman daw po ni Atty. Bondoc na igalang ng Estados Unidos at maging ng ibang bansa ang kasanlilan ng Pilipinas at umapilang wag pakialaman ang tinatawag na mga political operators ng ibang nasyon. Binanggit din ng abogado ang Latin legal phrase na par in parum non habet imperium. Ito daw po'y nangangahulugang equals have no sovereignty over each other. Dapat igalang ng isang estado ang soberenya ng isang bansa. Nilinaw ni Atty. Bondoc na wala siyang pinapanigan sa labanang Trump-Harris pero mas maiging tingnan na lamang ang silver lining sa pagbabalik ng White House ng dating US President. Inilimbawan niya na noong unang naupong Pangulo si Trump, hindi anya inudyukan ng gobyerno ng Amerika ang Pilipinas na girahin ang China. Pero ang sa akin ito, tingnan natin yung silver lining. Ano ba yung maganda? At ang maganda, nung panahon ni Trump, nung siya yung presidente, no? Sa aking pananaliksik, nakikita ko na hindi inuusig ng gobyerno niya yung Pilipinas na girahin ng China. Walang ganun. Hindi siya gumagawa ng gera. I like that. Yun ang maganda. Pangalawa, hindi tayo sakop o pinasok ng mga US bases nun. Gusto ko din yun. Kasi hindi talaga ako naniniwala na makikiapid tayo kahit kaninong bayan eh. Ambassador ng China sa Pilipinas dapat ring ipatawag ng gobyerno at lecturean tungkol sa Philippine Maritime Zone Act at Philippine Archipelagic Lanes Act. Ayon naman ito kay Senator Francis Tolentino. Detalye na balita mula kay Raymond Paz, RH28. Good morning, Raymond. Hinimok ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang pamahalaan na ipatawag din ang ambassador ng China dito sa Pilipinas at lecturean tungkol sa Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na nilagdaan kamakailan lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Tolentino, sinabi na niya ito kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, ngunit wala umano ngayon sa bansang ambassador ng China sa Pilipinas dahil siya ay nakabakasyon ng isang buwan. Para sa senador, ang pagpapatawag sana sa ambassador ng China ay tugon sa ginawang pagpapatawag ng China sa ating ambassador sa Beijing matapos lagda ng Pangulo ang dalawang nabanggit na batas. Sabi ni Tolentino, hindi tayo dapat matakot dahil sa ginawa ng China ay lalo lamang nagpapalakas sa paninindigan at karapatan natin sa maritime domain. Hindi rin dapat tayong magpabuli sa sulok dahil sa reaksyon nila ay nagpapakita lang na tama ang ating posisyon ayon sa international law. Ayon pa kay Tolentino, sa takdang panahon ay makatatanggap din ang China ng opisyal na kopya ng Philippine Maritime Zones Act mula sa United Nations. Samantalang formal namang isusumite ng Pilipinas ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act sa International Maritime Organization at International Civil Aviation Organization. Ito si RH28 Raymond Paz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Paz. Samantala, para ho doon sa mga kababayan nating naghahanap po ng magandang investment opportunity dito ho sa Pilipinas,
Ay, wag mo natin kalimutan yung pong inaalok sa atin ng Westchester Realty. Yung mga proyekto nila ang Severo Mabalacan, Severo Bacolor at saka Samira. Yan na po yung pinakamura ang renting for occupancy unit ngayon sa housing industry. Pa 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad. After takeout ng Pag-ibig Housing Loan, 7 days lamang po ang inyong iintayin. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap, magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Sabi nga ni Malu Cabral, itong Severo Mabalacat flood free area. Dinilubyo ng maraming banig ng Central Luzon, pero hindi ang kanilang mga bahay doon. Ayan, nasa loob po ng township ang palengke, ang eskwelahan, ang simbahan, ang munisipyo at iba pang mga amenities. Napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Ayan, nasa raffle nila sa Disyembre. Kaya pagka kayo maswerte sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. 504. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. 4 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Oy, nakakalungkot naman ito. Doon sa pinalabas na report po ng Forbes Advisor, pang-5 ang Pilipinas, hindi, ang Maynila lang naman. Ang Maynila po ay pang-5 sa riskiest city for tourists in 2024. Nauuna po yung Caracas, tapos yung Karachi sa Pakistan, tapos yung Yangon, tapos Lagos, tapos pang-5 ang Maynila. Pang-6 ang Dhaka, tinalo pa natin ang Bogota. Anyway, yan po naman, pananamhunong Forbes Advisor. Sa iba pang mga balita, dineklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang August 1 kada taon bilang Special Working Day ng buong bansa bilang pagulita sa araw ng paglalathala at pagtatanyag ng kasarinlan ng Pilipinas. Ito po yung ibinibida ni Senator Loren Legarda at principal author at co-author ng nasabing batas. Nilagdaan nga ng Pangulo ang Republic Act 12073 o yung Bacoor Assembly of 1898 Act noong November 7 at ang pangunahing may akda niyan ay si Senator Loren. Nakasaad sa Republic Act 12073, dapat kilalanin ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaisa, national identity, nationalism at nation building. Nais ding matiyak ng batas na mapapangalagaan ang historical dates at events at magiging accessible ito sa publiko. 6 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga, arestado naman ang isang Vietnamese national matapos na makuna ng party drug sa Pasay City. Huli sa akto ng pagbebenta ng ecstasy at ketamine, ang suspect kasunod dito ng ikinasang drug bypass operation ng mga ahente ng NBI. Nakuha mula sa kanya ang nasa 30,000 halaga ng kontrabando. Nabatid na ang naturang dayuhan ay hindi lamang nagtutulak ng illegal drugs kundi empleyado rin ng isang pogo. Naharap ngayon ang suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 at Republic Act 10591 o illegal possession of firearms matapos makunan din ito ng isang kalibre 45. Sumasailalim na sa komprehensibong pag-aaral ng Department of Agriculture ang mga regulasyon tungkol sa transport ng mga hayop, partikular na ang manok at baboy upang matugunan ang hamon sa supply nito, dulot ng matagal na problema sa kalusugan ng mga hayop. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., ang pag-review sa mga umiiral ng mga patakaran ay ilalatag sa konsultasyon ng grupo
sa iba't ibang industriya, partikular na sa Philippine Chamber of Agriculture and Food. Ayon kay Laurel, ang malawakang pag-aaral sa mga regulasyon kabilang na ang DA Administrative Order No. 5 Series of 2019 ay may layuning mapadali at ang mabagal na supply chain para ho sa pagluluwas ng mga baboy at manok nang hindi nakokompromiso ang kaligtasan sa pagkain. Makatutulong din ito para mapangasiwaan ang inaasahang pagtaas ng demand ngayong panahon ng holiday season. Ang DA Administrative No. 5 ay inisyo noong 2019, nagtatakda ng mga panuntunan para sa lokal na transport ng mga hayop, mga produkto at mga byproducts nito upang protektahan ng publiko malabanan ang mga banta sa kalusugan ng hayop. Ang mga patakaran ay nagtatakda ng mahigpit na timeline sa pagkuha ng transport permit at requirements para sa isang partikular na hayop o produkto. Kadalasan yun din po ang nagiging dahilan kung bakit tumataas ang halaga ng mga bilihin. Oo. Iba pa ho yung barangay clearance permit, iba pa yung slaughtering permit. Naku, dami hong mga permit. Kaya ho kayo, yung ating po mga kababayan talagang kaawa. Yung mga magsasaka, lalong-lalo na sa livestock, naku, kawawang-kawawa po, maniwala ho kayo. Umaga, Pilipinas! Samantala, tutulak naman pa South Cotabato si Senator Amy Marcos para dumalo sa 19th Annual Convention ng District Engineers League of the Philippines o DELPA. Inimbitahan ng President's Sister na maging guest of honor at speaker ng convention. Nakatuon ito sa knowledge sharing, collaboration at tatalakayin din ang latest advancement sa infrastructure development at engineering practices. Tiniyak ni Senator Amy ang kanyang commitment sa pagtugon sa mga hamon ng infrastructure management at idiin ang kahalagahan ng innovation at technology para sa pagpapahusay ng infrastructure projects ng pamahalaan. Sinabi pa ni Senator Amy, dapat talagang bigyan ng publiko ng dekalidad na infrastructure facilities at serbisyo na krusyal upang lumago ang ekonomiya ng bansa. Bukod sa convention, ang Liga ng mga District Engineers, dadalo rin si Senator Amy sa Sumbarangay sa General Santos City bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Bitbit ng mambabata sa mga espesyal na regalo para sa mga lalahok sa Sumbarangay, kabilang dito ang mga bigas at mga grocery. Maganda umaga, Pilipinas! Nananatiling matatag naman at mataas ang trust at approval ratings ng Pangulong Bongbong Marcos sa third quarter na survey ng RPMD Foundation Incorporated. Batay sa Boses ng Bayan survey ng RPMD, nakakakuha si Pangulong BBM ng 76% trust rating at 74% approval rating. Bagamat bumaba ito ng 1%, nilinaw naman ni Dr. Paul Martinez na ang pagbabagong ito ay nasa loob ng margin of error at nagpapakita ng matatag na suporta ng publiko sa Pangulo. Samantala, nagbago naman ang damdamin ng publiko kay Vice President Sara Duterte, bumaba ng 7 hanggang 8% ang kanyang trust at approval ratings. Sa nasabing survey, 69% ang trust rating, 63% naman ang approval rating ni VP Inday Sara. Samantala, malakas din ang naging suporta ang pinakita ng publiko kina Speaker Martin Romualdez at Senate President Chis Escudero. Si Escudero na kukuha ng 69% trust rating, 67% ang satisfaction rating, habang si Romualdez ay merong 75% na trust rating at 73% naman ang satisfaction rating. O baka kayo ay may mga importanteng lakad Huwag kalimutan magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na dapat nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga household. Very effective yan sa sterilization at disinfection. Yan po ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol, ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kasama na natin si Governor Manny Mamba ng Bataan ng Cagayan. Governor Manny, kumusta na ho kayo, Gov? Kong Angelo, magandang umaga at magandang umaga rin po sa lahat ng nakikinig sa DCRA. Alam ko, pinirwisyo kayo ng husto ni Nika, tapos eto na naman si Opel. Kumusta ho si Opel ngayon dyan? Well, dito, ako pa, tahimik pa, hindi pa masyado, pero ine-expect namin yung forecast na heavy to torrential rains dito sa Isabela at Cagayan. Kasi ito yung kinatatakutan namin. Kahit na hindi tatama sa amin ng gusto ang Opel,
Ang kinatatakutan namin yung maraming ulan at tubig dahil baha na kami ngayon at baka maulit yung mega flood natin noong Ulysses 4 years ago. Teka muna. Gob, nabanggit nyo baha pa rin? Hanggang ngayon, may areas pa na under flooding? Yeah. Sa Tugigraw, sa Apulong, dahil mataas pa rin yung yung tubig ng Cagayan River at medyo mabagal humupa. Kasi yung Nika talagang nagdala ng maraming tubig diyan sa Isabela, Vizcaya, hanggang sa Aurora at Quirino at lahat naman yan ay bababa dito sa amin. No? Kaya yun ang kinatatakutan namin kung matagdagan pa ito ng torrential and heavy rains galing sa Isabela. So, kaya nga yung pagtaas papunta ng Batanes, no, itong dadating na Ophel, medyo kami dito. Medyo safe kami dito. Pero kung maraming tubig ang dadaling niya sa Isabela, magkakaproblema na naman kami sa flooding. Akala ko, heavy na yung desilting na ginawa natin ng Cagayan River, Gob. Hindi pa rin talaga sapat yun? Wala. Talagang hindi nag-stop yung dredging dahil walang magandang market ng mga dredge material. Kasi yun lang doon. We're not spending anything here, no? Nagdidepend lang kami sa mga kukuha para pang gagabitin nila. Reclamation at hindi naman nakakaabot sa sa Manila doon sa reclamation. Walang galing dito sa Cagayan. Akala ko yun yung ginagamit na panambak dito sa may bandang Bulacan. Hindi pala? Hindi. Ako Angelo. Galing. Hindi. Ang talagang market namin is of course China. Yun ang mga market namin dito sa bandang norte. No, pero ngayon walang kumukuha dito. Kailan pa natigil? Medyo matagal-tagal na rin. Mga 2 years na rin or 3 years. No, although may ginagawa sila yung whitening ng yung mga dyan sa bandang Alcala, sa bandang Kataran ng DPWH, pero hindi masyadong Ang talagang importante dito is yung dredging from the mouth, no, papunta wherever kaya natin. Pero ito kasi dependent sa market ng dredge material kasi this is being used for reclamation purposes, yung ito for construction purposes. So, gaano karami ho ang nasa evacuation center? Marami pa, 1,000 pa, no? Kasi yung iba kasi umuwi pero takot din sila na mag-stay sa mga bahay nila. Yung karamihan pa ng mga bahay dito, especially sa Tugigraw, is underwater, kaya nasa evacuation center sila. Paano yung mga taniman ho natin? Paano yung mga palayan? Wala na, sira-sira na. Livestock? Noon pa. At kasi pang-apat na tatama na sa amin ito, kaya sirang-sira na ang aming mga pananim. Wow. Sabi ni latest bulletin natin natanggap, signal number 4 ngayon dyan sa Cagayan, at malapit na daw po mag-landfall ang bagyong Ophel. Gob. Pero sa northern part ng Cagayan, yun yung tinamaan ng Marcy din, no? Doon nagkasira-sira din yung mga kabahayan doon. In fact, 1,900 ang totally damaged na reported. Meron din 29,000 plus na partially destroyed ng mga houses. Yun ang isa sa mga problema namin. At kami nagpapasalamat din at agad-agad napunta ang ating mahal na Pangulo dito. At sabi naman niya na hanggang kaya ng national government ay tutulong naman dito sa amin. Okay. So as we speak, wala pang malakas na hangin, ha? Wala pa naman. Ang kinatatakutan namin talaga kasi kung tutuusin yung hangin, wala nang masisira dito. Talaga sirang-sira na. Ang kinatatakutan namin yung flooding. Yung flooding. Mas deadly yung flooding dito sa Tsaka landslide kasi nga saturated na yung ating mga bundok eh. Totoo yun, Kong Angelo. Totoo yun. Kaya
Thank you so much at nakatutok naman kayo din sa Opo, siguro din ho, nasa inyong pagkakataon ngayon. Pero yung Caritas naman, nagpaabot na rin yata ng tulong. At kami rin ho naman dito, nakikiusap din sa ating mga kababayan na magpadala na rin ho ng mga ayuda sa pamamagitan ng Operation Tulong. At coordinate naman yun ni Malu sa inyo kung sakaling makatuloy sila dyan. Pero yung nung huli yata, hindi na umabot ng Cagayan, Aurora pa lang, naubos na eh. Totoo yun. At kami nagpapasalamat sa lahat po ng tumutulong dito sa amin. Pasalamat din po ako sa mga Cagayano na kumukup-kup ng kapwa Cagayano sa ating mga sa ating mga adapt a neighbor. Ginagawa natin pag ganitong may mga problema tayo. Napapasalamat din po ako sa lahat ng mga NGOs na tumutulong, mga corporations at mga foundations na pumupunta dito. And of course, the national media na nandito para alam ng buong bansa, especially our national government, yung mga problemang tinatanas po namin dito sa ating probinsya ngayon. Okay, sige. Gob, pero ganun pala ka-importante talaga na i-pursue yung yung desilting o yung dredging ho ng Cagayan River. Sana nga magtuloy-tuloy na yan, ano ha? Yeah, totoo yan, Kong. Sana naman maintindihan, yung mga kumukontra dito, dahil ewan ko kung bakit. This is the only way po. Ito yung pinakakanal ng buong region, kung hindi natin linisan yung kanal at saka yung pagko-convert nila ng mga mountain areas into cornland, sana naman ma-stop ito dahil yung mga river channels natin nawala na lahat. Kaya pag dumating ang tubig, talagang mataas na tubig ang nadadanas namin dito. At sana we will have medium and long-term plans on how to address this big problem of flooding dito sa Cagayan. Maraming salamat, Jose Gina. Ingat po kayo. Jose Gina, God bless Kong Angelo. God bless at ingat po kayo. Si Governor Manny Mamba ng Cagayan Province na ngayon po ay nasa ilalim na ng signal number 4. Dahil nga po sa pagbabanta ng bagyong Opel, katatapos naman pong pinsalain ng bagyong Nika, susundan naman ni Opel. Pagkatapos, eto pa si Pipito. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:20. 26 na makalipas po ang alas 5 na umaga. Personal na ipinabot naman kay Vice President inabot kay Vice President Sara Duterte ang imbitasyon upang ito'y dumalo sa susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa November 20. Kaugnay pa rin ito ng imbitasyon ng komite na nag-iimbestiga sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education na dati niyang pinamumunuan. Pinilbithan ng imbitasyon si BP Inday nang magtungo ito sa Kamara at panoorin ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Committee hinggil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Nagbistulang killing pills ng mga drug suspect at mga inisenteng sibilyan ng Pilipinas sa ilalim ng 6 na taong pamumuno ni dating Pangulong Digong Duterte. Ito ay naman sa chairman ng House Committee ng Kamara de Representantes. Sinabi ni Congressman Benny Abante, isang Baptist pastor at chair ng Committee on Human Rights, na siya at ang iba pang mga leader ng Baptist Church ay sumuporta at bumoto sa kanya nang tumakbo bilang Pangulo noong 2016. Sinabi din niya na sinuportahan din nila ang mga kampanya laban sa illegal drugs, ngunit nadismaya sila nang humantong ito sa pagkamatay ng libu-libong Pilipino. Sinabi rin ni Abante na nangako noon ang bagong halal na Pangulong Duterte na tatapusin niya ang problema sa illegal drugs sa loob lamang ng 6 na buwan. Pero inabot na ito ng 6 na taon, hanggang ngayon meron pa tayong problema sa illegal drugs. Ayon kay Abante, malakas ang loob ng mga assassin na pumatay ng mga drug suspect at mga inisenteng sibilyan dahil sa mga pabuyang ipinagkaloob naman ng administrasyong Duterte. Inamin naman ang Pangulong Digong Duterte na ito'y pumatay nga ng 6 hanggang 7 kriminal nung siya'y alkalde pa ng Davao City. Ang pag-amin ng dating Pangulo ay naganap sa kanyang pagharap sa House Committee na nagsagawa ng investigasyon kaugnay ng aligasyon ng libu-libong extrajudicial killings na may kaugnayan sa kontrobersyal na giyera laban sa illegal drugs ng administrasyon. Tinanong ni Gabriela Party List Representative Arlene Rosas si Mayor Digong kung siya ba'y nakapatay na ng tao. At ang sagot naman ng dating Pangulo, marami, mga 6 hanggang 7.
hindi ko na follow up sa ospital kung natuluyan. Sagot naman ni Mayor Digong sa komite kung saan nagsasabi ito na nanumpa siya na magsasabi ng totoo. Ipinagpatuloy niyan sa laysay kung paano bilang alkalde habang siya ay nagpapatuluyan sa mga kalye ng Davao City gamit ang kanyang motorsiklo, umaasang makakasalubong ang mga kriminal. Pinilit naman ni Broses Duterte na magpaliwanag hinggil sa kanyang pananagutan sa extrajudicial killings na konektado sa kanyang kampanya laban sa illegal drugs at hinamon na akuin ang responsibilidad sa harap ng pamilya ng mga inosenteng biktima na di umano'y nadamay sa mga enkwentro. Muli namang ipinahayag ni Mayor Digong na matagal na niyang sinabi na I alone take full responsibility sa lahat ng mga nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Kaya siya raw po ang mananagot. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Itinanggi ng dating Pangulong Digong Duterte na alam niya ang pagpatay kay dating Philippine Charter Subsecretary Office Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Ayon sa dating Pangulo, interesado siyang malaman ang nangyari dahil hindi niya alam at hindi rin siya nakialam sa isyong ito noon. Paliwanag ni Mayor Digong, ang alam niya ay personal ang motibo ng pagpatay dahil wala naman niya siyang utos na magpapatay ng general. Samantala, magsasagawa naman ng joint investigation ng Philippine National Police at ang National Bureau of Investigation sa kaso ni Barayuga. Maaaring maituring na extrajudicial confession of guilt ang pag-ako ng dating Pangulong Digong Duterte sa responsibilidad at pananagutan sa lahat ng nangyari sa implementasyon ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Ito naman ang inamin ni ito'y dahil sa inamin ng dating Pangulong Digong Duterte nang tanungin siya ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Iginiit ni Mayor Digong dahil siya ang nag-utos ng polisiya, natural lamang na may pananagutan siya dito. Considering your statement of taking full legal responsibility, both to legal and illegal activities, can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong magawa eh. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug syndicates. At kung anong ginawa nila, whether illegal or not, it was ako ang nag-utos. In that sense, I take that responsibility of their actions. Wala akong magawa eh. Commander ako, nag-utos ako. Puntahan ninyo yan. Just like a commander, or not a military, police, iutusan mo. Pag may nangyari dyan, magkabulyaso, whether right or wrong, iyo yan. Iyo talaga yan. Kumambyo ang presidente ng tanongin ng registro kung papayag siyang ilagay sa konsulatan ang kanyang pahayag dahil nakarecord naman niya ang pagdinig. Mr. President, earlier, you conform to my statement that I can equate your statement of taking full legal responsibility as an extrajudicial confession of guilt. You said yes to that. Yeah. No, I'm just reiterating the question, Mr. President. It's not about guilt or a wrong. What I'm saying is that yung lahat ng inutusan ko yung war against drugs, o yung isang platoon dyan o isang batalyon, kung ano yung ginagawa nila, kaya I take full responsibility for that. Will you be willing to translate into writing the statement that you earlier said? Hindi na nga ako marunong, yung pirma ko noon, hindi na nga pirma ko ngayon. But of course, you have a lawyers to help and assist you prepare this written document. Hindi ko na kailangan yan. Babait ko pa writing dito na ngayon. It's documented by the records here. Magtanong na kayo na magtanong. Ano? Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:33 habang mainit ang pinag-uusapan ang mga kampanya ng nakalipas na administrasyon, sumipa naman sa 600 pesos ang presyo ng bawat kilo ng siling labuyo.
sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa Department of Agriculture, mas mataas ito ng 50 piso kumpara sa 550 pesos lamang noong nakalipas na linggo. Paliwanag naman ng DA, ang malaking halaga ng pagtaas ng sili ay bunsod ng pananalasa ng 6 na bagyo sa loob lamang ng 5 linggo. Batay sa report, umabot na ng 1.23 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura na iniwan ng bagyong Christine at Leon matapos masira naman ang nasa 10,000 ektaryang taniman at nagresulta pa ito sa 46,000 metric tons ng production loss. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Kaya dapat dagdagan ho natin ang dasal na ito pong Opel at yung papalapit na si Pipito, wag nang mamirwisyo ng husto. Magandang umaga sa mga Pilipino all over the world. Oy, mga midnight singers natin dyan po sa San Diego, California. Kumusta na ho kayo, ha? At dagdagan pa ho ninyo ang practice ng sa gayon mas maging crowd drawer kayo pag roadshow nyo dyan sa San Diego, sa Las Vegas, Nevada, at saka sa saan ba to? Los Angeles, California. Ayan, ha? The Midnight Singers, Boss Manny, Sir June, at saka si Sir Art. Yan ang mga lead vocalist. Siyempre, nandyan si Tita Lloyd, si Tita Cora, at saka si Ma'am Linda. At para ho naman sa mga pabalik ng Pilipinas, huwag kalimutan, meron din ho tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate ay produkto po ng mga magniniyog sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim dyan po sa Quezon, sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans para maiprocess bilang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na amaro material galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po sabi mo din Dr. Helen Tan, sa bawat pagtangkilik natin sa Tangerine Chocolate, lumalakas ang loob ng ating mga magsasaka, lumalakas din ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Dahil sabi po ni Dr. Helen Tan, ito'y talagang pinagtiyagaan gawin ng ating mga magsasaka, sinuportahan ng Department of Science and Technology at ng Department of Trade and Industry. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Umaga, Pilipinas! Alas 5:35. Din po sa mga taga Salzburg, Austria, ba? Sa mga suki natin dyan sa Europa, magandang umaga ho sa inyo. Sa mga suki ho natin dyan sa ano nga bang ito? Ano nga yung katabi ng ng United Kingdom? Nasa dulo ng dila ako, hindi ko matandaan kasi birthday ni Mike Lumaban, nagpapakain dito ngayon. Happy birthday, Mike, at sa lahat na mga nagdiriwan ng birthday ngayon, ha? Magandang umaga din po sa Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga po sa inyo. Commodore Plato at saka si Justice Mike Justice De Leon. Magandang umaga po sa inyo, ha? Magandang umaga sa lahat ng ating mansuking nakatutog ngayon. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, kanina ko pa hinahanap ibang kulay ngayon. Ay ba? Ito. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, sa mga taga-barangay Barangay Pembo, Taguig City, lakasan nyo yung maradyo, telebisyon. Nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Mahiwagang tunog. 4,000 naman, 4,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Habang nagsashower kayo gamit ang Shield Bar Soap, pakinggan at pag-isipan kung ano ito. Ayun.
Kaya lang, wala ho sa banyo yung item na ito. Nakikita ho ito kadalasan sa opisina, yung isang item na hinahanap natin, ano ha? Opisina, sa mga bangko, sa airport, yan ha? O, kita na ho ninyo ha? At basta, yung isang item, pagka sinabi ko pang idagdag na informasyon, makukuha nyo na kagad eh. Pero yung pangalawang item na hinahanap po natin, mahalaga pero hindi basta-basta na ibebenta. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses naman po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 5 na umaga para ho sa mga hindi nagkakaroon ng magandang tulog, oras na para mag-ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mapakahabang clinical trial dyan po sa Japan para masubok ho talaga ang potency ho nito. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napakalakas ho nito pagpasok ko ng katawan. Itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan dahil ina-activate ito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system. Kaya napapanumbalik ho nito ang lakas ng ating immunity na natutulungan pa tayo na makatulog ng mahimbing. Ayan, ha? At syempre, pagka magandang tulog, magandang gising, pagka magandang gising, maganda ang ating disposisyon sa kinabukasan. Ayan, ha? Para ho sa mga katanungan po ninyo, po pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. At pero wag ho natin kalimutan, ano? Ang ultabayo ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ultabayo ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamamayan ng Caloocan, hinihikayat na makiisa sa nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Detalye mula kay Edwin Duque. Edwin, Aris 23, good morning. Buntag Kuya Angel, inikayat kayo ni Mayor Along Malapitan ang mga residente ng Caloocan na magipag-participation. Bawat isa sa gaganaping fourth quarter nationwide spontaneous earthquake drill ang ngayong araw. Ayon sa alkalde, sama-sama na maging handa sa sakuna upang maiwasan yung mga maaaring mag-epekto nito at matiyak ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na yung buhay at bawat kapwa. Inasahan na dadalo ang iba't ibang ahensya. Ang sentrong aktibidad ngayon ay ang City Hall at mga paralan at iba pang mga establishmento na maaaring napagdausan. Layunin na niya ng kalamang ito ay upang aktual na makita ng bawat isa ang maaaring maganap at dapat gawin pag sumapit na hindi nasahang pangyayari. Aris 23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Samantala, eto na! Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamas po. Bilis namang mahuli ni Sherwin Alparo. Sherwin, sino yung nahuli mo? Yes, magandang umaga Kuya Angel. Dito nga sa Barangay Pembo sa Taguig City. Talaga namang malakasan ang pag-tune in sa DZRH ng mag-asawang ito. Dahil yung kanilang radyo, ayan o. Yan po, yung kanilang radyo. Flashlight yun eh. Pareho. Ha? Ayan, yan yung kanilang radyo. Asan yung isa pang radyo? Yun yung isa pang radyo. Talaga namang ang mag-asawang nakikinig sa radyo sa DZRH. Tag-isa? Tag-isa sila. Mantayin mo, napaka-social nito mga tuberon. Tag-isang radyo pinakikinggan. DZRH. Magandang umaga po, pangalan niyo pa tatay. Federico Tabile. Tatay Federico, kayo po matagal nang nakasunig palagi sa DZRH. Opo. Oo, at sino palagi niyo pinakikinggan sa DZRH pag umaga? Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones, meron ng 1,000 pesos. Ayan, o. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa DZRH. Oo, naku, maraming salamat din sa inyo. Siyempre, meron din kayong grocery ng DZRH at siyempre meron din t-shirt ng DZRH at meron din kayong payong ng DZRH. Ano masasabi niyo po? Maraming salamat po, Palmones.
Oo, nakot. Sherwin. Talagang abalang-abala sa Sherwin. pakikinig. Yes, Kuya Angel. Ay, ang laki ng bahay, nakapader pa. Paano mo napakinggan? Paano mo na rin nalaman na nakikinig sila? Ayun, oh. Ay, ano, tignan mo, oh. Lumabas sila? Malakas pa naman makinig ng radyo. Oo, malakas sila makinig ng radyo. Ganun, ha? Oo, kasi, ano ba, tag-isang palapag kayo ng bahay nakikinig. Magkahiwalay sila nakikinig ng radyo dahil pareho di sa rin may nakikinig nila. I-storm sila pareho. Diyan, sige, congratulations, ha? Tay, tuloy-tuloy lang pakikinig, ha? Salamat po. Ingat. Maraming salamat din po. Apo. Sige po. Maraming salamat din. Siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi na tumutok sa Deezer H Pasko Panalo Promo RH number 6. Sherwin Batalsaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. At least medyo maganda-ganda ngayong view na pinakita ngayon ni Sherwin. Kahapon ito talagang dami po pwedeng maging lokasyon Ang ipinakita pa nagbibacon. Nagbibacon Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 49 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo, bumaba daw po ang presyo ng manok at baboy sa Kabihasnan Public Market yan po sa Parañaque. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuya Angel, good morning. Bumaba na ang presyo ng karne ng baboy sa Kabihasnan Public Market sa Parañaque City dahil sa bumabang presyo sa farm gate. Mabibili na ngayon sa 290 pesos ang daan kada kilo ng laman ng baboy mula sa dating 320 pesos ang kada kilo. Ang liempo naman bumaba rin sa 350 pesos ang kada kilo mula sa 370 habang 230 pesos naman ang pata at buto-buto kada kilo. Nagmura rin sa 180 ang kada kilo ng whole chicken mula sa 190 habang 175 pesos naman ang kada kilo ng hita, petso at pakpak. Pero nananatili pa rin itong mahal kung pagbabatayan ng sinasabi ng ubra na 50 hanggang 80 lang ang kada kilo ang bentahan ng manok sa farm gate. Nananatili ring mahal sa 8 ang kada piraso ng pinakamurang itlog dito sa pamilihan habang 9 pesos naman ang pinakamahal. Ito si Giselle Ricaport para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. National Simultaneous Earthquake Drill tuloy daw ngayong araw kahit may bagyo. Detalye mula kay Idjel Paro sa RH52. Idjel. Kuya Angel, arangkada ngayong araw ang panghuling National Simultaneous Earthquake Drill na 2024 sa gitna ng pananalasa ng bagyong Ophel at inaasahang pagpasok pa rin ng bagyong Pepito. Ayon sa Office of Civil Defense, tuloy at magiging sentro nito ang ceremonial pressing of the button sa isla ng Camiguin sa Northern Mindanao mamayang alas 2 ng hapon. Layo naman ang subukan sa paghahanda ang gagawin ng publiko sakaling tumama ang tsunami at aktibidad ng bulkan kasunod ng magnitude 6.8 na lindol. Aminado si OCD Administrator Ariel Nepomuceno na nakababahala ang tila hindi pagseryoso ng publiko sa earthquake drill. Babala ng opisyal, dito pa lamang sa Luzon, partikular kung saan nakalatag itong West Valley Fault, tinataya nga abot sa mahigit 50,000 ang posibleng masawi sakaling mangyari nga ang the big one. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZOH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, pagtanggap ng application para naman sa special permit ng mga bus na bibiyahing probinsya ngayong Kapaskuhan. Sinimulan na po ng LTFRB. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Mahigit isang buwan bago ang holiday season ay sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa special permit ng mga pampasaherong bus na bibiyahe sa labas ng kanilang mga ruta sa Pasko at Bagong Taon. Sa abiso ng LTFRB, simula sa darating na Lunes, Nobyembre 18, ay maaari nang magsumite at magproseso ang regulatory agency para dito. Kabilang sa mga requirements na hinihingi ng LTFRB ay hindi dapat na lumampas sa 14 na taong gulang isang unit ng bus.
Bukod dito ay kailangan tukuyin din ng mga operator ang mga particular na address ng kanilang magiging terminal sa nais na mga ruta. Magkakabisang special permit sa Disyembre 23 hanggang Enero 3 na ng taong 2025. Ang pagbibigay ng special permit ng LTFRB ay bahagi ng paghahanda sa inasang dagsa ng mga paserong uuwi sa iba't ibang mga probinsya ngayong holiday season. Ako si Val Gonzales, PCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. At saka dyan sa mga taga-Binangonan ng Rizal, huwag natin kalimutan, tuloy ho yung alok sa atin ng St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan ng Rizal. Ang kanilang mga proyekto ay pwede hong avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908. Para mapuntahan ho ninyo yung kanilang latest model ho ng townhouse, yung Bianca. 2-story po yan, 2 hanggang 3 ang kwarto at pagkatapos ho meron pong balcony. Kaya pagka umaga, pagkagising ho ninyo, gusto nyong lumanghap ng malamig na simoy ng hangin at sumalubong ang magandang tanawin. Ayan, yan po yung St. Monique Ballet. Ayan, nandyan po yan sa Binangonan, Rizal. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, nakatakdang bumisita sa Pilipinas ang Defense Secretary ng Estados Unidos na si Lloyd Austin. Ito po sa susunod na linggo, kinumpirma ito na Embahada ng Pilipinas, batay naman sa impormasyon na ipinadala nito sa Campo Aguinaldo. Kaya nilabas na pahayag ng Pentagon Press Secretary na si Major General Pat Ryder, unang bibisitahin ng kalihim ang Australia bago ito tumungo ng Pilipinas. Matapos ito, susunod naman bisitahin ni Austin ang Lao at ang Fiji bilang bahagi ng serye ng bilateral at multilateral meetings dito. Makikipag-ugnayan din ang Embahada ng Amerika sa Defense Department ng Pilipinas hinggil sa detalye ng pagbisita ng US Defense Chief sa bansa. Ibinatawag naman ng Department of Foreign Affairs ang ambassador ng China sa Pilipinas upang iprotesta ang inilabas nitong baseline at base point sa karagatang malapit sa Panatag Shoal. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, walang legal na basihan ang baselines na ginawa ng China at iginit na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Panatag Shoal alinsunod sa ating mga mapa at doon po sa mga ibinibigay na mga impormasyon ng international community. Una na naghaya ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas kaugnay ng ginawang hakbang na ito ng China. Muling uminit ang issue ng territorial claim sa pagitan ng Pilipinas at China matapos lagdaan ni Pangulong BBM ang Philippine Maritime Zone Act at ang Archipelagic Sea Lanes Act na nagtatakda ng sea lanes sa mga dayuhang barko. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay di paano po, susunod ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ipagdasal po natin yung mga lugar na maapektuhan ng bagyong Opel. At saka yung susundan pa ng bagyong Pepito. Ano ha? Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang mamamahayag, Colombian journalist na si Gabriel Garcia Marquez. Ang sabi niya, all human beings have 3 lives: public, private, and secret. 2x2 in just a while. Magandang umaga, Pilipinas!